Maligayang pagdating sa Dear Niece, isang channel ng mga kwentong hango sa tunay na karanasan ng mga Pilipino. May pag-ibig, may drama, at may mga kwentong pampamilya na puno ng emosyon at aral sa buhay. Bago natin umpisahan, please huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe upang lagi kang updated sa aming mga bagong kwento. Simulan na natin ang kwento ni Cassandra at Andre. Hindi ko inakalang ang isang ordinaryong umaga ay magtatapos sa sigawan. Mas lalong hindi ko inakalang ang sigawang iyon ang magiging simula ng habambuhay ko. Maaga pa lang ay gising na ako. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan. Sa buhay na katulad ng sa akin, walang luho ang pagpili kung kailan ka babangon. Gigising ka dahil may kailangang gawin. Gigising ka dahil may kailangang kitain. Gigising ka dahil kapag hindi ka kumilos, walang kakain. Hinila ko ang maliit na kariton palabas ng gate. Umuugong ang bakal sa semento, kasabay ng reklamo ng mga gulong na matagal nang gustong magretiro. Sa loob ng kariton, maayos na nakalagay ang paninda ko. Mainit-init pang tinapa, nakabalot sa papel, may halong usok at amoy na pamilyar na sa akin. Ito ang buhay ko. Ito ang kabuhayan namin. Kas, mag-ingat ka ha. Narinig ko ang boses ni Aling Rosa mula sa loob ng bahay. Kahit hindi ko siya makita, alam kong nakasilip iyon sa bintana, tangan ang rosaryong luma na pero hindi kailanman iniwan. Opo, Nay! Sagot ko habang inaayos ang tali ng kariton. Babalik din agad ako. Palaging ganoon ang usapan namin. Mag-ingat, bumalik agad. Parang araw-araw na paalala na pwede akong mapahamak sa labas ng mundo namin. Lumabas naman si Mang Ruben, hawak ang tasa ng kape, tahimik, pero nakatingin ng diretso sa akin. Tumangulang siya. Hindi na kailangan ng maraming salita. Alam ko na ang ibig sabihin noon. Ingat, tibayan mo. Huminga ako ng malalim bago itulak ang kariton palabas ng kanto. Tinapa po! Mainit na tinapa! Boses ko ang una kong sandata sa araw-araw. Sigaw para mabuhay. Sigaw para kumita. Sigaw para magpatuloy. Habang naglalakad ako sa gilid ng kalsada, sanay na ang mga mata kong umiwas sa mga sasakyang nagmamadali. Mga kotse, jeep, motorsiklo. Lahat parang laging may hinahabol. Lahat parang walang oras magbigay daan. Hindi ako bago sa lugar na ito. Ilang taon na akong naglalako rito. Alam ko kung saan dapat dumikit sa bangketa, kung kailan bibilisan ang lakad, at kung kailan titigil. Pero may mga araw talaga na parang sinusubok ka ng tadhana. Papatawid na sana ako sa maliit na intersection nang biglang may itim na sasakyang mabilis na lumiko. Isang iglap lang, isang maling hakbang. Napaatras ako ng malakas ang preno ng kotse, kasunod ang matinis na tunog na halos pumunit sa tenga ko. Hoy! Hindi ko alam kung sino ang unang sumigaw. Ako ba o ang lalaking nasa loob ng sasakyan? Ang alam ko lang, biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang init sa dibdib ko, ang galit na umaakyat sa lalamunan ko. Bumaba ang bintana ng kotse. At hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw ng lalaking nasa loob. Napatingin ako sa kanya. Matangkad. Maayos ang suot. Malinis ang itsura. Mukhang hindi sanay na kinokontra. At ikaw, hindi ka ba marunong magminor? Balik ko agad. Kita mong may tao, bibilisan mo pa. Sumalubong ang kunot ng noo niya. Kita ko ang pagkainis sa mukha niya, yung tipo ng tingin na parang kasalanan kong huminga sa harap niya. Miss, huwag kang paharang-harang sa kalsada. Hindi lahat maghihintay sa'yo. Parang may kumalabit sa dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa yabang. Excuse me? Tinaasan ko siya ng kilay. Pag-aari mo ba tong daan? Ikaw na nga muntik makabangga. Ikaw pa may ganang magalit. Napailing siya, parang wala na siyang oras sa akin.
I'm busy. I don't have time for this. Busy. Lagi nilang sinasabi yan. Parang kapag busy ka, may karapatan ka ng manghamak. Busy ka? Umusad ako palapit sa bintana ng kotse niya. Paano kung nabangga mo ako? Busy ka pa rin ba? Saglit siyang natigilan, tapos sumimangot. Hindi naman kita nabangga, di ba? Doon ko naramdaman ang pumutok sa loob ko. Sa pagod. Sa init. Sa pakiramdam na parang lagi na lang akong mali dahil wala akong sasakyan. Dahil naglalakad lang ako. Dahil nagtitinda lang ako. Alam mo, sabi ko, nanginginig ang boses pero matigas ang titig. Ang dali ninyong magsalita kasi hindi kayo yung laging kailangang umiwas. Hindi na niya ako sinagot. Akma na niyang isasara ang bintana. At doon ako tuluyang nainis. Hindi ko na alam kung paano nangyari. Ang alam ko lang, nabitawan ko ang hawak kong balot ng tinapa. Bumagsak yon sa ibabaw ng kotse niya. May ilan pang dumikit sa salamin at hood. Tahimik ang paligid sa loob ng ilang segundo. Tapos, bumaba siya ng kotse. Anong ginagawa mo? Galit niyang sigaw. Are you insane? Tingnan mo. Balik ko. Nanginginig ang kamay ko. Sayang yan. Pinaghirapan ko yan. Kung marunong ka lang mag-ingat. You threw it! Putol niya. Kasalanan mo to! Kasalanan ko? Napatawa ako, walang saya. Ikaw na nga muntik makasagasa, ikaw pa mayabang. Naglakad siya palapit sa akin. Matangkad siya. Malapad ang balikat. Nakakainis ang tindig na parang sanay mangibabaw. Bayaran mo eto, sabi niya. Itinuro ang kotse niya. Look at this mess. Napailing ako. At paano yung paninda ko? Ikaw ba magbabayad niyan? Nagtagpo ang tingin namin. Galit laban sa galit. Pride laban sa pride. Sa sandaling iyon, wala akong alam tungkol sa kanya. Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko alam kung sino siya. Hindi ko alam na ang lalaking kaharap ko ay may kakayahang baguhin ang buong mundo ko. Ang alam ko lang, ayaw ko sa kanya. At ayaw niya sa akin. At sa gitna ng sigawan naming dalawa, may mga taong nagsisimula ng tumingin, may mga bulungan, may mga matang nanonood na parang palabas lang ang lahat. Hindi ko alam kung paano matatapos ang eksenang iyon. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ng galit na nagsimula sa isang umaga. Ang malinaw lang sa akin noon, ang sigawang iyon ay hindi matatapos doon. At sa araw na iyon, sa gitna ng kalsada, sa harap ng isang lalaking hindi ko pa kilala, nagsimula ang kwentong hindi ko kailanman pinlano. Isang kwentong nauwi sa habang buhay. Hindi doon natapos ang sigawan namin. At sa totoo lang, kahit umalis na ako sa lugar na iyon, dala ko pa rin ang galit hanggang sa pag-uwi. Habang itinutulak ko ang kariton palayo sa kalsadang iyon, ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa inis na pilit kong nilulunok. Ang init ng araw ay tila dumidikit sa balat ko. Pero mas mainit ang pakiramdam sa loob ng dibdib ko. May mga pagkakataon talagang kahit wala kang ginagawang masama, parang kasalanan mo pa rin ang lahat. Tinapa po. Mahina na ang sigaw ko ngayon. Hindi dahil sa pagod ang boses ko, kundi dahil wala na sa ayos ang loob ko. Ilang beses kong inulit sa isip ang mukha ng lalaking iyon. Ang kunot ng noo, ang malamig na tingin, ang boses na parang sanay mang maliit. Hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang inis ko sa kanya. Hindi naman siya ang unang mayamang taong nakasalubong ko. Hindi rin siya ang unang nagalit sa akin sa kalsada. Pero may anong tama sa sinabi niya. Parang ipinamukha niyang wala akong karapatang mapunta roon. Naistorbo lang ako sa mundong sanay na siyang galawan. Pagdating ko sa susunod na kanto, may ilang suki akong bumili. Ngumiti ako kahit pilit. Tinanggap ko ang bayad,
Nagpasalamat. At nagkunwaring maayos lang ang lahat. Pero hindi. Sa bawat hakbang ko, parang bumabalik ang eksena. Parang naririnig ko ulit ang boses niya. Busy ako. Wala akong oras sa'yo. Napahigpit ang hawak ko sa kariton. Pagdating ko sa bahay, halos palubog na ang araw. Pagod na ang katawan ko at mas pagod ang utak ko kakaisip. Ano yan, anak? Tanong ni Aling Rosa nang makita akong pumasok. Parang binagyo ka. Ipinatong ko ang kariton sa gilid at naupo sa bangko. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. May nakaaway po ako kanina, Nay. Tumigil siya sa pag-aayos ng mesa. Lumapit agad, hawak ang tuwalya. Sinaktan ka ba? Umiling ako. Hindi po, sigawan lang. Sumilip si Mang Ruben mula sa likod ng dyaryo. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang tanong sa mata niya. Mayamang lalaki, dagdag ko. Pilit tumatawa. Mukhang importanteng tao. Ay, sabi ni Aling Rosa, sabay buntong hininga. Ganyan talaga yan sila. Akala mo kung sino. Hindi ko na idinagdag pa ang iba. Hindi ko na sinabi kung paano niya ako tiningnan. Kung paano niya ipinaramdam na parang wala akong halaga. Tahimik kaming kumain ng hapunan. Tinapa rin ang ulam. Parang nanunukso ang tadhana. Habang ngumunguya ako, napaisip ako. Hindi ko alam kung bakit, pero may parte sa akin na galit sa lalaking iyon. At may parte ring gustong patunayan na mali siya. Hindi ko alam na sa parehong oras, sa kabilang dulo ng syudad, may isang lalaking hindi rin mapakali. Sa loob ng isang maluwag na opisina, tahimik na nakaupo si Andre sa likod ng mesa. Nakabukas ang laptop pero hindi niya tinitingnan. Ang isip niya ay nasa kalsadang iyon sa babaeng may matapang na mata at matigas na pananalita. What the hell was that? Bulong niya sa sarili. Hinila niya ang kurbata niya, halatang naiinitan kahit malamig ang aircon. Hindi siya sanay na sinasagot. Hindi siya sanay na may kumukontra sa kanya ng ganoon. At mas lalong hindi siya sanay na may babaeng hindi natitinag sa presensya niya. Pumasok ang assistant niya, may hawak na folder. Sir, ready na po yung presentation para bukas? Okay, sagot niya. Walang emosyon. Umalis ang assistant pero nanatili ang gulo sa isip niya. Bakit ako nainis? Bakit parang siya pa ang galit? Naalala niya ang hawak nitong paninda, ang paraan ng pagtayo nito sa gitna ng kalsada, ang sigaw na hindi nagpapatinag. Hindi siya dapat mag-isip tungkol doon. Marami siyang mas importanteng problema. Mga kontrata, mga numero, mga desisyong may milyon ang kapalit. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may babaeng nagtitinda ng tinapa ang hindi mawala sa isip niya. Kinabukasan, bumalik ako sa parehong ruta. Hindi dahil gusto ko siyang makita, kundi dahil iyon ang kabuhayan ko. Maaga akong dumating sa subdivision na dinaanan ko kahapon. Mas maingat ako ngayon, mas alerto. Hindi ko hinayaang maulit ang nangyari. Tinapa po! Mainit na tinapa! Ilang bahay ang nadaanan ko nang biglang may humintong kotse sa gilid ng kalsada. Napahinto ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil pamilyar ang sasakyan. Itim. Malinis. Makintab. Huminga ako ng malalim. Hindi ako lilingon. Hindi ko siya papansinin. Miss, napapikit ako saglit. Kilala ko ang boses na iyon. Dahan-dahan akong humarap. Nandoon siya, nakababa ang bintana, suot ang sunglasses kahit hindi naman maaraw. Anong kailangan mo? Malamig kong tanong. Tinanggal niya ang salamin sa mata. We need to talk. Napatawa ako. Hindi na kailangan? About yesterday, dagdag niya. Wala na yon, sabi ko. Sabay ikot para maglakad palayo. Wait, tawag niya ulit. Bumaba siya ng kotse. Hindi tayo tapos. Napahinto ako. Humarap ako sa kanya, taas ang kilay. Tingin mo may obligasyon pa akong kausapin ka? Tungkol sa tinapa mo, sabi niya.
I'll pay. Hindi ko inaasahan iyon. Saglit akong natigilan, pero mabilis akong bumawi. Hindi ko kailangan ng awa mo, sagot ko. Hindi to awa, mariin niyang nasabi. Responsibilidad na to! Napailing ako. Hindi mo naiintindihan, hindi pera ang problema kahapon. Nagtagpo ang tingin namin. Para sa isang iglap, pareho kaming natahimik. Then explain, sabi niya. Mas mababa na ang boses. Tinitigan ko siya, sinukat. Sa suot niya, sa tindig niya, sa paraan ng pananalita niya, malinaw ang agwat ng mundo namin. Hindi lahat ng tao, sabi ko sa wakas. Sanay na tratuhin na parang wala. May kung anong dumaan sa mukha niya. Gulat, siguro. O konsensya. Hindi siya agad sumagot. Huminga lang siya ng malalim. I'm not used to this, aminado niyang sabi. Pero hindi ibig sabihin nun na wala kang halaga. Napasinghap ako, hindi dahil naniwala ako, kundi dahil hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon. Magkaiba tayo ng mundo, dagdag niya. Pero hindi kita minamaliit. Napatawa ako. This time may pait. Hindi mo kailangang sabihin. Ramdam ko naman. Tahimik siya. At sa unang pagkakataon, hindi siya mukhang mayabang. Mukha siyang tao. Hindi ko alam kung bakit, pero imbes na umalis, nanatili ako roon. Parang may hinihintay akong marinig, kahit hindi ko alam kung ano. Hindi ko alam na ang sagutang iyon, ang pagharap naming dalawa sa magkaibang mundo, ang magsisilbing tulay sa isang kwentong mas mahaba pa kaysa sa inaakala ko. Dahil minsan, ang dalawang taong galing sa magkaibang lugar, kailangan munang magsigawan bago matutong makinig. Kung may isang bagay na hindi ko inaasahan, iyon ay ang muling pagkikita namin ni Andre. Hindi sa gitna ng sigawan, kundi sa isang sitwasyong wala ni isa sa amin ang may kontrol. Akala ko tapos na. Akala ko pagkatapos ng sagutan namin sa kalsada, magkakanya-kanya na kami ng mundo. Siya, babalik sa aircon at malalaking desisyon. Ako, sa init ng araw at sigaw ng paninda. Pero mali pala ako. Tanghali na nang mangyari iyon. Nasa loob ako ng subdivision, nasa pinakaloob na street kung saan mas kaunti ang sasakyan at mas maraming bahay na may gate na bakal. Tahimik, payapa. Halos kampante na ako. Tinapa po! Mainit na tinapa! Kakaunti na lang ang laman ng kariton ko. Konti na lang, uuwi na ako. Iyon ang nasa isip ko. Hanggang sa biglang bumuhos ang ulan. Walang babala. Walang patak-patak. Isang iglap lang, parang binuhusan ng timba ang buong langit. Mabilis akong napasandal sa pinakamalapit na poste. Pilit tinatakpan ang paninda gamit ang plastik. Anak ng... Hindi ko na natapos ang mura ko nang marinig ko ang boses sa likod ko. Get inside! Napalingon ako. Si Andre. Nakatayo siya sa may bukas na gate ng isang malaking bahay. Basa ang buhok niya, basang-basa rin ang polo niya, pero mukhang hindi niya iniinda iyon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko, mas matalas pa sa ulan ang boses ko. Tumira, sagot niya, diretso. At kung ayaw mong mabasa yung paninda mo, pumasok ka muna. Humigpit ang hawak ko sa kariton. Ayaw ko. Ayokong pumasok sa mundo niya. Ayokong maramdaman na may utang na loob ako sa kanya. Pero isang patak ng ulan ang tumama sa papel ng tinapa. Sumunod pa ang isa. At isa pa. Napamura ako sa isip. Sandali lang, sabi ko. Pilit pinipigilan ang inis. Itinulak ko ang kariton papasok sa gate. Maluwag ang driveway. Tahimik. Malinis. Parang ibang planeta. Pagpasok namin, agad niyang isinara ang gate. Ang tunog ng bakal na nagsara ay parang hudyat. Walang atrasan. Dito ka muna, sabi niya. Itinuro ang may bubong na bahagi ng garahe. Hanggang tumila ang ulan. Hindi ako sumagot. Abala ako sa pag-aayos ng paninda ko, pero ramdam ko ang tingin niya. Tahimik ang pagitan namin.
Tanging tunog ng ulan ang maririnig. Hindi ko gusto ang katahimikan. Mas okay na ang sigawan kaysa sa ganito. Sa katahimikan, mas nararamdaman ko ang presensya niya. Hindi ko inakala na babalik ka pa dito, sabi niya sa wakas. Hindi rin kita inaasahan, balik ko. Akala ko tapos na. Hindi ko rin alam kung bakit ako bumalik, aminado niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Kunot ang noo ko. So ano to, tadhana? Bahagya siyang ngumiti, hindi mayabang, hindi rin pilit. Siguro? Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong bumigat sa dibdib ko sa sagot niyang iyon. Tumagal ang ulan. Minuto ang lumipas, pero hindi pa rin humuhupa. Parang sinasadya. Gusto mo bang pumasok? Alok niya. May tuwalya sa loob. Ayos lang, sagot ko agad. Hindi kita istorbohin. Hindi ka istorbo, sabi niya. Nandito ka na rin lang. Gusto kong tumanggi. Talagang gusto ko. Pero nanginginig na ang kamay ko sa lamig at basa na ang laylayan ng damit ko. Saglit lang, sabi ko sa huli. Pumasok mo ko kami sa loob ng bahay. Maluwag, tahimik, mabango. Amoy kahoy at malinis na tela. Lahat ay maayos. Parang walang kalat, parang walang bakas ng ibang taong nakatira. Ibinigay niya sa akin ang tuwalya. Dry yourself. Salamat, mahina kong sabi. Pilit iniwas ang tingin. Umupo ako sa gilid ng sofa. Maingat, parang baka bawal akong umupo doon. Siya naman ay tumayo sa may bintana, pinapanood ang ulan. Mag-isa ka lang ba dito? Tanong ko, hindi ko alam kung bakit. Oo, sagot niya. Sanay na. May kung anong lungkot sa boses niya na hindi ko inaasahan. Tahimik ulit. Sa katahimikan na iyon, napansin ko ang maliliit na bagay. Ang bahagyang pagkapagod sa mata niya. Ang paraan ng paghinga niya, mabigat, parang maraming iniisip. Kanina, sabi niya bigla. Hindi ako sanay na may sumasagot sa akin. Napatingin ako sa kanya. Pero sanay ka nang may sumusunod, sagot ko. Tumango siya. Oo. Hindi ako ganon, sabi ko. Hindi ako marunong tumahimik kapag mali. Ngumiti siya, bahagya. Napansin ko. Sa unang pagkakataon, walang galit sa pagitan namin. Walang yabang. Dalawang taong magkaiba ang mundo, napilitang magbahagi ng iisang espasyo. Walang takas. Hindi ko rin sinasadya kahapon, sabi niya. Pagod lang ako, maraming iniisip. Hindi dahilan yon, sagot ko. Pero naiintindihan ko. Nagtagpo ang tingin namin. Hindi ko agad inalis ang mata ko sa kanya. At siya rin. May kung anong nagbago sa hangin. Parang biglang hindi na kami magkaaway. Hindi pa rin magkaibigan. Pero may pagitan na hindi ko maipaliwanag. Unti-unting humupa ang ulan. Ang tunog ng patak sa bubong ay naging marahan. Hanggang sa tuluyang tumigil. Pwede ka nang umalis, sabi niya. Kung gusto mo. Tumayo ako, hinawakan ng kariton. Oo, aalis na rin ako. Pero bago ako tuluyang makalabas, huminto ako. Lumingon ako sa kanya. Andre, bigkas ko sa pangalan niya sa unang pagkakataon. Nagulat siya. Oo? Hindi pa rin kita gusto, sabi ko, diretso. Ngumiti siya. Fair enough. Pero, dagdag ko, hindi ko alam kung bakit ko sinabi, salamat. Tumango siya. Ingat ka, Kas. Lumabas ako ng gate, dala ang kariton, dala ang panindang hindi nabasa. At dala ang isang pakiramdam na hindi ko maintindihan. Hindi ko alam noon na ang ulan na iyon ang unang pumigil sa akin sa pag-alis. Na ang iisang bubong ang unang naglapit sa amin. At na ang sandaling walang takas ay simula ng isang bagay na hindi ko kayang pigilan. Akala ko tapos na. Akala ko pagkatapos ng ulan, pagkatapos ng katahimikan sa ilalim ng bubong na hindi naman dapat para sa akin, babalik na kami ni Andre sa dati. Dalawang taong magkaiba ang mundo at walang dahilan para magtagpo muli. Pero may mga sandaling kahit ayaw mo,
sumusunod sa'yo. Kinabukasan, mas maaga akong gumising. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil hindi ako makatulog. Ilang beses kong ipinikit ang mga mata ko, pero sa tuwing gagawin ko iyon, ang mukha niya ang bumabalik. Ang paraan ng pagkakatayo niya sa may bintana. Ang boses niyang mas mababa kaysa dati. Ang salitang ingat na hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Pinagalitan ko ang sarili ko. Wala kang oras sa ganyan, Cassandra. May paninda ka. May responsibilidad ka. Itinulak ko ang kariton palabas ng gate, gaya ng nakasanayan. Si Aling Rosa ay nag-abot sa akin ng maliit na lalagyan ng kanin at ulam. Baka magutom ka, sabi niya. Opo, sagot ko. Pilit ngumiti. Habang naglalakad ako sa kalsada, pilit kong binabalik ang sarili ko sa ritmo ng araw-araw. Sigaw, lakad, benta. Sigaw, lakad, benta. Pero may mali. Mas tahimik ang boses ko. Mas mabagal ang hakbang ko. Parang may hinihintay akong makita, kahit ayaw kong aminin. At nakita ko nga, sa tapat ng parehong bahay. Bukas ang gate. At nandoon siya. Hindi ko alam kung bakit siya nandoon. Hindi ko rin alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Nagkatinginan kami. Good morning, sabi niya. Parang normal lang ang lahat. Umaga, sagot ko. Diretso pero hindi nagalit. Naglakad siya, palapit sa kariton ko. May tira ka pa ba kahapon? Nabenta, sagot ko. Tumango siya, parang inaasahan. Pwede ba akong bumili ngayon? Napatingin ako sa kanya, kunot ang noo. Ikaw? Bawal ba? Tanong niya. Bahagyang may ngiti. Napabuntong hininga ako. Hindi, sige. Kumuha ako ng tinapa at inabot sa kanya. Kinuha niya iyon, sabay abot ng bayad. Sobra to, sabi ko. Okay lang, sagot niya. Bayad na rin sa abala kahapon. Tinitigan ko siya sandali bago ko tinanggap ang pera. Hindi mo kailangang... Alam ko, putol niya. Pero gusto ko. Hindi ko na siya tinutulan. Hindi ko alam kung bakit, pero hinayaan ko na lang. Gusto mo bang pumasok? Tanong niya ulit, itinuro ang loob ng bakuran. May kape! Hindi na, mabilis kong sagot. May gagawin pa ako. Hindi iyon totoo, pero hindi ko rin alam kung bakit ayokong pumasok. Tumango siya, hindi nagpumilit. Ingat! Naglakad ako palayo, pero ramdam ko pa rin ang tingin niya sa likod ko. At sa bawat hakbang ko, mas lumalakas ang pakiramdam na may mali. Hindi dapat ganito. Hindi dapat may puwang siya sa isip ko. Lumipas ang mga araw na ganoon ang routine. Minsan makikita ko siya sa labas ng bahay. Minsan bibili siya. Minsan tatango lang kami sa isa't isa. Walang sigawan. Walang inis. Mas nakakatakot iyon. Dahil sa katahimikan, doon pumapasok ang mga tanong. Bakit siya palaging nandoon kapag dumadaan ako? Bakit parang hinihintay niya ako? Isang hapon, matapos ako magbenta, naupo ako sa may waiting shed para kumain. Binuksan ko ang baon ni Aling Rosa, kanin at tinapa. Napatawa ako sa sarili ko. Tinapa na naman. Hindi ko namalayan na may umupo sa tapat ko. Pwede? Tanong ni Andre. Napatingin ako sa kanya, may hawak siyang maliit na paper cup. Kape? Oo, sagot niya. Wala akong dalang pagkain. Napailing ako. Mayaman ka, wala kang pagkain? Ngumiti siya, bahagya. Hindi lahat nabibili. Tahimik kaming kumain. Walang awkward. Walang pilit. Parang sanay na kami sa presensya ng isa't isa kahit alam kong mali iyon. Bakit ka laging nandito? Tanong ko bigla. Hindi siya nagulat. Parang hinihintay niya ang tanong. Dito ako nagpapahinga, sagot niya. Kapag masyado nang maingay sa utak ko? Sa subdivision? Tinaasan ko siya ng kilay. Sa kalsada, sagot niya. Sa mga taong hindi ako kilala. Napaisip ako. Hindi ko alam kung naawa ako o naiintindihan ko siya. Hindi ka ba napapagod? Tanong niya naman. Araw-araw kang naglalako. Napapagod, sagot ko.
Pero kailangan. Tumango siya. Ganon din ako. Napatingin ako sa kanya. Mukha ka namang hindi kailangang magtrabaho. Bahagya siyang nangumiti. Mukha lang. May gusto akong itanong. Maraming gusto. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ito ang mga sandaling hindi dapat pinapahaba. Cass, bigla niyang sabi. Hindi kita gustong gawing komplikado. Napatawa ako, mahina. Too late. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mata. Alam ko. Tumayo ako, itinulak ang kariton. Kailangan ko nang umalis. Oo, sagot niya. Ingat. Naglakad ako palayo, pero sa bawat hakbang ko, mas ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Ang pakiramdam na may nabubuo, kahit ayaw ko. Kinagabihan, habang naghuhugas ako ng pinggan, napansin ni Aling Rosa ang katahimikan ko. May iniisip ka, anak, sabi niya. Umiling ako. Wala po. Ngumiti siya, parang alam niyang nagsisinungaling ako. Mag-ingat ka lang. Minsan, ang mga bagay na hindi natin hinahanap, sila ang dumarating. Hindi ako sumagot. Sa kwarto ko, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang mag-isip kay Andre bilang higit pa sa lalaking nakaaway ko sa kalsada. Ang alam ko lang, may mga sandaling hindi dapat. Mga sandaling hindi ko dapat hinayaan. Mga sandaling tahimik pero mapanganib. Dahil minsan, ang mga sandaling hindi dapat, sila ang unang nagpapahina sa pader na matagal mong itinayo. May mga araw na tahimik ang lahat, pero mas nakakatakot iyon kaysa sa sigawan. Ganoon ang araw na iyon. Maaga akong naglakad palabas ng bahay, mas maaga kaysa dati. Hindi dahil masipag ako, kundi dahil ayaw kong mag-isip. Kapag tahimik kasi, doon dumarating ang mga tanong na ayaw kong sagutin. Cass, hindi ka mag-aalmusal? Tawag ni Aling Rosa mula sa kusina. Babalik din agad ako, Nay. Sagot ko, hindi lumilingon. Hindi ako nagsinungaling. Hindi ko lang sinabi ang buong totoo. Ang totoo, gusto ko lang makaalis. Gusto kong mawala sa lugar kung saan bawat kanto ay may alaala ng isang lalaking hindi ko naman dapat iniisip. Habang itinutulak ko ang kariton, napansin kong mas magaan ang pakiramdam ng umaga. Walang ulan. Walang init. Pero sa loob ko, parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Hindi ko na malaya na papalapit na pala ako sa bahay niya. Hindi ko alam kung bakit doon ako napunta. Siguro dahil sanay na ang mga paa ko. O, siguro dahil may parte sa akin na gustong makita kung nandoon siya. At nandoon nga siya. Hindi sa labas ng gate. Hindi rin sa driveway. Nasa loob ng sasakyan. Itim, tahimik. Nakaparada sa tapat ng bahay nila. Aling Rosa at Mang Ruben. Napahinto ako. Hindi ako galit. Hindi rin ako masaya. Nalito lang. Bumaba siya ng kotse nang makita ako. Hindi siya ngumiti ngayon. Hindi rin siya mukhang relaxed. Parang may dinadalang bigat. Cass, sabi niya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko agad. Hindi siya sumagot kaagad. Tumingin muna siya sa bahay, saka bumalik ang tingin sa akin. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit, pero may kung anong nagsabi sa akin na hindi ordinaryo ang usapan na iyon. Tungkol saan? Tanong ko. Sa'yo. Napatawa ako. Pilit. Marami kang oras ha? Hindi, sagot niya. Kaya nga na ngayon lang. May kaba sa boses niya. Hindi ko pa iyon naririnig mula sa kanya. Hindi dito, dagdag niya. Pwede ba? Umiling ako agad. May paninda ako. Isasakay kita, sabi niya. Sandali lang, pangako. Napatitig ako sa kanya. May kung anong kumislot sa loob ko. Takot, siguro. O kutob. Cass, sabi niya ulit, mas mahina. Mahalaga to. Sa likod ng isip ko, narinig ko ang boses ni Aling Rosa. Mag-ingat ka lang.
Huminga ako ng malalim. Saglit lang, sabi ko sa huli. Isinara ko ang gate ng bahay at iniwan ang kariton sa loob. Nang makasakay ako sa kotse niya, saka ko napansin kung gaano katahimik ang loob. Parang walang bakas ng ibang tao. Parang wala ring bakas ng saya. Hindi kami agad umalis. Tungkol saan to? Tanong ko ulit. Kinuha niya ang susi, pero hindi pa rin pinaandar ang makina. Nakatingin lang siya sa manibela, parang naghahanap ng tamang salita. May ninong ako, panimula niya. Si Don Alejandro. Napakunot ang noo ko. So? Matagal na siyang may hinahanap, sabi niya. Anak. Napatingin ako sa kanya. Anak? Tumango siya. Nawala noong bata pa. May kung anong gumalaw sa dibdib ko, pero hindi ko pinansin. Marami namang nawawalang bata sa mundo. Bakit mo sinasabi to sa akin? Tanong ko. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Sa unang pagkakataon, wala akong nakitang yabang sa mga mata niya. Takot lang. At kaba. Dahil sa isang bagay na nakita ko, sabi niya. Nanlamig ang mga palad ko. Ano? May marka ka, sagot niya. Sa may dibdib, parang may humampas sa ulo ko. Ano na sinasabi mo? Tanong ko. Mas matalim kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko sinasadya, mabilis niyang sabi. Hindi ko hinanap, pero nakita ko. Paano? Boses ko ay nanginginig na. Sa rest house, sagot niya, diretso. Nung gabing, tumigil ka! Putol ko agad. Huwag mong banggitin yon. Tahimik siya sandali. Hindi lang yon, dagdag niya. May nagkwento sa akin ng tatay mo. Napasinghap ako. Anong sinabi ni Mang Ruben? Na hindi ka nila tunay na anak, sabi niya. Halos pabulong. Parang may pumutok sa loob ko. Ano ninyong pinagsasabi mo? Galit kong tanong. Bakit ka nakikialam sa pamilya ko? Hindi ako nakikialam, sagot niya. Nanginginig din ang boses. Naghahanap lang ako ng sagot. Bigla akong natahimik. Hindi dahil naniwala ako, kundi dahil may parte sa akin na natakot. Ano to? Sabi ko. Pilit pinipigil ang emosyon. Isang laro? Dahil mayaman ka? Iisipin mong kaya mong baguhin ang buhay ko? Hindi, mariin niyang sabi. At kung sa tingin mo ginagamit kita? Hindi sa tingin ko, sigaw ko. Sigurado ako. Biglang tumulo ang luha ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Ginamit mo ako, patuloy ko. Lumalapit ka sa akin, nagpapakita ka, tapos ngayon sasabihin mo sa akin na anak ako ng kung sinong Don Alejandro. Hindi siya umimik. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit? Tanong ko. Umiiyak na. Na pinaniwala mo akong may halaga. Ako sa'yo. Tumango siya, mabigat. May halaga ka! Hindi, sigaw ko. Kung may halaga ako, hindi mo gagawin to. Tinulak ko ang pinto ng kotse at bumaba. Nanginginig ang tuhod ko habang naglalakad palayo. Cass! Tawag niya. Hindi ako lumingon. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Ang alam ko lang, pagpasok ko ng bahay, agad akong sinalubong ni Aling Rosa. Anak? Nag-alala niyang tanong. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napayakap ako sa kanya at tuluyang humagulgol. Nay, sabi ko sa pagitan ng hikbi. Ako ba talaga ang anak niyo? Nanigas siya. Narinig ko ang paghinga niya. Mabigat. Mabagal. Lumapit si Mang Ruben, tahimik pero nanginginig ang mga kamay. Cass, sabi niya. Halos pabulong. Anak, hindi ko nakinaya. Totoo ba? Tanong ko, umiiyak. Sabihin niyo sa akin. Nagkatinginan sila. Isang tingin na punong-puno ng takot at pagmamahal. Anak, sabi ni Aling Rosa, tuluyang napaupo. May mga kwento talagang mahirap sabihin. At doon ko nalaman na may mga lihim na hindi sinasabi, hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa takot mawalan. Sa gabing iyon,
Habang yakap ako ni Aling Rosa at hawak ni Mang Ruben ang kamay ko, unti-unting gumuho ang mundong kinagisnan ko. Hindi dahil may bago akong ama, kundi dahil bigla kong hindi na alam kung sino ako. At sa gitna ng lahat ng iyon, isang pangalan ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Andre. Hindi ko alam kung galit ako sa kanya. Hindi ko alam kung may utang na loob ako. Ang alam ko lang, may lihim na lumabas. At simula noon, wala nang babalik sa dati. Kahit pumasok ang liwanag mula sa bintana, kahit marinig ko ang normal na ingay ng umaga. Ang tahol ng aso sa kanto, ang busina ng jeep sa malayo, parang hindi ako kasama sa mundong gumigising. Para akong naiwan sa gabing hindi ko natapos. Nakaupo ako sa gilid ng kama, yakap ang tuhod. Mabigat ang ulo ko, mabigat ang dibdib ko, mabigat ang bawat paghinga. Hindi ko na itinulak ang kariton ng tinapa noong araw na iyon. Hindi ko kaya. Sa kusina, naririnig ko ang mahinang pag-uusap ni Aling Rosa at Mang Ruben. Hindi sila nagtataas ng boses, pero ramdam ko ang bigat sa bawat salita. Hayaan muna natin, sabi ni Aling Rosa. Kailangan niyang mag-isip. Oo, sagot ni Mang Ruben. Masakit yan. Masakit. Iyon ang salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa ulo ko. Masakit malaman na may lihim ang mga taong buong buhay mong pinagkatiwalaan. Masakit malaman na may parte ng sarili mong hindi pala iyo. At masakit isipin na ang lalaking unti-unti mong pinapasok sa mundo mo ay maaaring may dahilan pala. Tumunog ang cellphone ko. Hindi ko agad kinuha. Alam ko na kung sino iyon kahit hindi ko pa tinitingnan. Andre! Paulit-ulit! Hinayaan ko lang itong tumigil, pero bumalik ulit ang tunog. At muli. Hanggang sa napabuntong hininga ako at sinagot. Ano? Malamig kong tanong. Cass, sabi niya. Halatang pagod. Please, pakinggan mo muna ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Sagot ko. Nakuha mo na ang gusto mo, di ba? Hindi ganun yon, mariin niyang sabi. Hindi, tumaas ang boses ko. Lumapit ka sa akin. Kinaibigan mo ako. Pinaniwala mo akong mahalaga ako. Tapos bigla mong ilalabas ang kwento ng ninong mo? Tahimik siya sa kabilang linya. Ginamit mo ako, dagdag ko. At huwag mong sabihing hindi. Hindi kita ginamit, sagot niya. Mabigat ang boses. Nagkataon lang. Lahat na lang nagkataon mo sa putol ko. Ang convenient naman. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. Kung iyon ang iniisip mo, sabihin mo na lang kung paano kita mapapatunayan. Napatawa ako, walang saya. Hindi to negosyo, Andre. Walang proposal dito. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makapagsalita ulit. Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit. Parang may humihila sa loob, parang may gustong kumawala, pero ayaw ko ring palabasin. Kinabukasan, pinilit kong bumalik sa dati. Bumangon ako. Kinuha ko ang kariton. Inayos ko ang tinapa. Sinigawan ko ang kalsada. Tinapa po! Mainit na tinapa! Pero kahit sigaw ko ang bumabalik sa akin, hindi ko maramdaman ang sarili kong boses. Dumaan ako sa tapat ng bahay ni Andre. Sarado ang gate, tahimik ang paligid. Masakit pala ang hindi makita ang taong ayaw mong makita. Lumipas ang ilang araw na ganoon. Hindi ko siya pinapansin. Hindi ko sinasagot ang tawag niya. Hindi ko binabasa ang mga mensahe niya. Pero sa gabi, kapag tahimik na ang lahat, bumabalik siya sa isip ko. Ang mga sandaling walang sigawan. Ang mga ngiting hindi ko inaasahan. Ang mga titig na hindi ko dapat tinignan ng matagal. Cass, tawag ni Aling Rosa isang gabi. May bisita. Nanlamig ang kamay ko. Paglabas ko sa sala, nandoon siya. Nakatayo si Andre sa gitna ng maliit naming sala. Hawak ang dalawang paper bag. Hindi siya mukhang mayabang. Mukha siyang kinakabahan. Hindi ka dapat nandito, sabi ko agad. Alam ko,
Sagot niya. Pero kailangan kitang makita. Umalis ka, mariin kong sabi. Lumapit si Mang Ruben. Tahimik pero matigas ang tindig. Anak, hayaan mong magsalita siya. Napatingin ako sa tatay ko. Sa mga mata niyang punong-puno ng pag-aalala at pag-unawa. Tumango ako. Mabigat. Hindi ako nandito para manghingi ng tawad lang, sabi ni Andre. Nandito ako para maging malinaw. Malinaw na, sagot ko. Ginamit mo ako. Hindi, sagot niya. Mas mariin ngayon. Nung una, wala akong alam. Nang magduda ako, saka lang ako nagtanong. Tapos? Tanong ko. Tapos nahulog na ako, sabi niya, diretso. Nanahimik ang buong sala. Hindi ko pinlano to, dagdag niya. At kung gusto mo akong itaboy dahil doon, tatanggapin ko. Pero huwag mong sabihin na wala kang halaga sa akin. Hindi ako makapagsalita. Hindi dahil naniwala agad ako, kundi dahil naramdaman ko ang katotohanan sa boses niya. Pero kahit ganon, mas malakas ang takot ko. Hindi kita mapagkakatiwalaan, sabi ko sa huli. Hindi ngayon, tumango siya, mabagal. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako agad. Inilapag niya ang mga dala niya sa mesa. Para kina Aling Rosa at Mang Ruben. Tumingin siya sa akin, diretso. Maghihintay ako. At kung hindi ako bumalik? Tanong ko. Ngumiti siya, may lungkot. Then I'll accept it. Pag-alis niya, napaupo ako sa sahig. Hindi dahil sa panghihina, kundi dahil sa bigat ng pagdududa. Minsan, mas masakit pa pala ang hindi mo alam kung kanino ka maniniwala kaysa sa malinaw na kasinungalingan. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko. Paano kung hindi siya nagsinungaling? At paano kung ang tinatakbuhan ko ay ang sariling damdamin ko? May mga katotohanang kahit pilit mong takbuhan, hahanapin ka pa rin. Hindi ko sinasadya ang araw na iyon. Hindi ko plinano. Pero paggising ko pa lang ng umaga, ramdam ko na agad na may darating. Mabigat ang hangin. Mabigat ang dibdib ko. Parang may hinihila sa akin palabas ng bahay kahit gusto kong manatili sa loob at magtago. Tahimik si Aling Rosa habang nagluluto ng almusal. Hindi siya tulad ng dati na may kasabay na dasal at kwento. Si Mang Ruben naman ay nakaupo sa may mesa. Hawak ang tasa ng kape pero hindi iniinom. Kas, tawag ni Aling Rosa, dahan-dahan. May darating mamaya. Napatingin ako sa kanya. Sino po? Nagkatinginan sila ni Mang Ruben. Isang tingin na matagal ko nang alam ang ibig sabihin. Yung tingin na punong-puno ng pag-aalala, pagmamahal at takot. Yung lalaking sinabi sa'yo, sabi ni Mang Ruben. At yung ninong niya, parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko sila gustong makita, sagot ko agad. Alam namin, sabi ni Aling Rosa, lumapit sa akin. Pero anak, may mga tanong kang kailangang masagot. At may mga bagay na hindi na pwedeng itago. Umupo ako sa silya, mabigat ang katawan. Bakit ngayon? Kasi ngayon ka na handa, sagot ni Mang Ruben. Diretso. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung handa nga ba ako. Ang alam ko lang, pagod na akong mag-isip mag-isa. Hindi nagtagal, may kumatok sa gate. 1, 2, 3. Bawat katok, parang kumakatok din sa dibdib ko. Si Mang Ruben ang nagbukas. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Si Don Alejandro. Matangkad, tuwid ang tindig kahit may edad na. Maayos ang suot, pero hindi iyon ang una kong napansin. Ang napansin ko ay ang mga mata niya. Mata na puno ng pananabik, lungkot at takot. Parang may matagal na hinahanap at natatakot na baka mawala ulit. Kasunod niya si Andre. Hindi ako tumingin agad sa kanya. Magandang umaga, sabi ni Don Alejandro. May bahagyang panginginig sa boses. Pasensya na kung biglaan. Tahimik kaming lahat.
Walang nagsalita agad. Parang may invisible na linya sa pagitan namin at walang gustong tumawid. "Pumasok po kayo," sabi ni Mang Ruben sa huli. Umupo kami sa maliit na sala. Ang dating masikip, parang lalong lumiit. Walang tunog kundi ang paghingan naming lahat. "Cass," mahinang sabi ni Aling Rosa. "Makinig ka muna." Tumango ako, kahit nanginginig ang mga kamay ko. Don Alejandro ang unang nagsalita. "Matagal kitang hinanap," sabi niya. Hindi ako tumigil. Napakunot ang noo ko. "Paano niyo nasasabing ako yon?" Kinuha niya ang isang envelope mula sa bag niya at inilapag sa mesa. "May ginawa kaming test." Nanlaki ang mata ko. "Test?" "DNA test," sagot niya. Napalingon ako kay Andre. Nakayuko lang siya, parang ayaw makialam, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. "Hindi ko yan hiningi," sabi ko, nanginginig ang boses. "Wala kayong karapatang..." "Tama ka," putol ni Don Alejandro. "Wala," at humihingi ako ng tawad. Tumahimik siya sandali bago nagpatuloy. "Pero kailangan kong malaman. Kailangan kong makasiguro." Inabot niya ang envelope sa akin. Nanginginig ang kamay ko habang tinatanggap iyon. Hindi ko agad binuksan. "Cass," sabi ni Mang Ruben, mahina. "Ano man ang mabasa mo diyan, anak ka pa rin namin." Tumulo ang luha ko. Dahan-dahan kong binuksan ang papel. Hindi ko kailangan ng maraming numero. Isang linya lang ang tumatak sa utak ko. Probability of paternity. 79.7%. Parang tumigil ang mundo. "Hindi!" bulong ko. "Hindi pwede!" Pero walang sumagot. Walang kumontra. "Totoo yan, anak," sabi ni Aling Rosa, umiiyak na. "At panahon na para sabihin namin sa'yo ang totoo." Hindi ko na malayan na nakaupo na pala ako sa sahig, hawak ang papel, nanginginig. "Natagpuan ka namin," panimula ni Mang Ruben. "Sa gilid ng kalsada, umiiyak, mag-isa." "Hindi kami nag-report," dagdag ni Aling Rosa. Hikbi ng hikbi. "Natakot kami, pero minahal ka namin. Mahal na mahal ka namin." Tumingin ako sa kanila. Sa mga taong nagpalaki sa akin. Sa mga kamay na humawak sa akin noong may sakit ako. Sa mga boses na gumising sa akin tuwing umaga. "Hindi niyo ako ninakaw," sabi ko, umiiyak. "Pinili niyo ako." Tumango sila, sabay-sabay. Don Alejandro ay tumayo at lumapit sa akin. Huminto siya sa harap ko, parang hindi sigurado kung lalapit pa. "Pwede ba kitang yakapin?" tanong niya. Natigilan ako. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Galit? Lungkot? Saya? Takot? Tumango ako, bahagya. Niyakap niya ako. Mahigpit. Parang takot na mawala ulit ako. "Anak," bulong niya. "Patawad. Huli na akong dumating." Napapikit ako. Tumulo ang luha ko sa balikat niya. Hindi ko alam kung kailan ako umiyak ng ganun katagal. Matapos ang yakap, umatras siya. "Hindi kita pipilitin. Hindi kita aagawin. Gusto ko lang na makilala mo ako." Tumango ako, pagod. Lumingon ako kay Andre sa wakas. "Alam mo na pala," sabi ko. Tumango siya. "Oo." "Ginamit mo pa rin ako?" dagdag ko. "Hindi ko itinanggi," sagot niya. "Pero hindi kita minahal dahil doon." Hindi ako sumagot. Hindi ko pa kaya. Pag-alis nila, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Mas mabigat kaysa dati. Kinagabihan, nakaupo ako sa bubong, nakatingin sa langit. Umakyat si Mang Ruben, may dalang kumot. "Anak," sabi niya, inilapag ang kumot sa balikat ko. "Hindi ka kailangang pumili agad." "Natakot ako, Tay," bulong ko. "Baka magbago ang lahat." Umupo siya sa tabi ko. May mga bagay talagang nagbabago, pero ang pagmamahal, hindi. Sa loob ng bahay, narinig ko ang dasal ni Aling Rosa. Sa gabing iyon, doon ko unang tinanggap ang isang katotohanang matagal ko nang tinatakbuhan. Hindi lang pala tungkol sa kung kanino ako nagmula ang laban ko.
Tungkol ito sa kung sino ako ngayon. At kung sino ang pipiliin kong maging. At sa gitna ng pagguho at pagbuo ng sarili ko, isang bagay ang malinaw. Hindi na ako ang babaeng nagsimula sa sigawan. May bago akong pangalan sa mundo. May bagong sugat. May bagong pamilya. At may pusong kailangang matutong magtiwala muli. Hindi pala isang araw lang nagbabago ang buhay. Hindi isang desisyon. Hindi isang yakap. Pagkatapos ng araw na nalaman ko ang totoo, naging mabagal ang mga sumunod na linggo. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil masyado akong maraming iniisip. Para akong nasa gitna ng dalawang mundo. Isang mundong kinagisnan ko at isang mundong ngayon ko palang nakikita. Hindi agad ako sumama kay Don Alejandro. Hindi rin niya ako pinilit. Araw-araw siyang nagpapadala ng mensahe. Maikli. Walang pressure. Walang pilit. Kumusta ka, anak? Nandito lang ako. Mag-ingat ka. Hindi ko agad sinasagot. Minsan oo, minsan hindi, pero binabasa ko lahat. Si Aling Rosa at Mang Ruben, hindi rin nagbago. Pareho pa rin ang sigaw ng umaga, ang dasal sa gabi, ang pangangaral kapag napupuyat ako. Pero ramdam ko ang takot nila. Takot na baka dumating ang araw na piliin kong umalis. Isang gabi, habang nag-aayos kami ni Aling Rosa ng paninda, nagsalita siya. Anak, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Kung gusto mong sumama sa kanya, ayos lang. Nanlaki ang mata ko. Nay! Hindi dahil ayaw na namin. Mabilis niyang dagdag. Kundi dahil mahal ka namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko kayo iiwan. Hindi iyon pangako. Iyon ay katotohanan. Kasabay ng lahat ng iyon, unti-unti ring nagbago ang araw-araw ko. Isang umaga, dumating si Don Alejandro kasama ang isang babae na mukhang propesyonal at maayos magsalita. Ipinakilala niya bilang legal assistant. Gusto lang naming alamin, sabi niya, maingat, kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi ko agad nasagot. Hindi dahil wala akong pangarap, kundi dahil unang beses may nagtatanong sa akin ng ganon. Gusto mo bang mag-aral? Gusto mo bang magnegosyo? Gusto mo bang magpahinga muna? Sa unang pagkakataon, hindi survival ang tanong. Hindi paano kakain bukas, kundi ano ang gusto mo. Iyon ang nakakatakot. Matagal akong nag-isip, gusto kong mag-aral. Gusto kong matutong tumayo sa sariling paa. Ayokong umasa kahit kanino. At iyon ang sinabi ko. Ngumiti si Don Alejandro. Hindi malaki, hindi pilit. Isang ngiting may respeto. Suportado kita, sabi niya. Hindi bilang ama lang, bilang tao. Ilang linggo ang lumipas, nagsimula akong mag-enroll sa night classes. Business-related, practical, hindi enggrande. Pero akin. Sa umaga, naglalako pa rin ako ng tinapa. Sa gabi, nag-aaral ako. Pagod? Oo, pero masaya. Isang hapon, habang pauwi ako galing eskwela, may kotse na huminto sa gilid ng kalsada. Alam ko na kung sino iyon kahit hindi ko pa nililingon. Cass, sabi ni Andre mula sa loob ng kotse. Huminga ako ng malalim bago humarap. Hindi ko siya iniwasan. Hindi rin ako lumapit agad. Kamusta ka? Tanong niya. Buhay, sagot ko. Ikaw? Ngumiti siya, bahagya. Busy. Tumango ako, tahimik. Hindi kita guguluhin, sabi niya agad. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Okay naman, sagot ko. Pagod, pero okay. Masaya ka ba? Tanong niya. Napaisip ako. Oo, ngumiti siya ng mas buo. Good. Walang drama. Walang pilit. Walang paalala ng nakaraan. Hindi na ako lumalapit para manligaw, dagdag niya. Hindi pa. Napatingin ako sa kanya. Hindi pa? Gusto kong buo ka muna, sabi niya. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil pinili mo ako. May kung anong gumalaw sa dibdib ko. Tama yan, sagot ko. Pilit kalmado. Tumango siya.
Mag-iingat ka! Umalis siya, walang hinintay na sagot. At doon ko naramdaman ang kakaibang sakit. Hindi dahil sa iniwan ako, kundi dahil nirerespeto niya ako. Lumipas ang mga buwan. Mas naging matatag ako. Mas naging malinaw ang direksyon ko. Hindi ko na kinukutya ang sarili ko sa salamin. Hindi ko na kinukwestiyon kung may halaga ba ako. May halaga ako, hindi dahil may ama akong mayaman. Hindi dahil may lalaking naghihintay, kundi dahil pinili kong lumago. Sa isang gabi ng graduation sa night classes, nandoon silang lahat. Si Aling Rosa, si Mang Ruben, si Don Alejandro. At sa likod, tahimik, nandoon din si Andre. Hindi siya lumapit. Hindi siya umagaw ng eksena. Tumayo lang siya, pumalakpak at ngumiti. At sa sandaling iyon, alam ko, kung may babalik sa buhay ko bilang pag-ibig, hindi iyon dahil sa pangangailangan, kundi dahil handa na ako. May mga sandaling alam mong darating, pero kahit handa ka na, nanginginig ka pa rin kapag nandoon na. Ang araw ng pagtatapos ko ay dumating na parang isang mahabang buntong hininga. Hindi ingrande, hindi ingrandeng universidad. Isang maliit na bulwagan lang, may simpleng entablado, may mga magulang na mas malakas pa ang palakpak kaysa sa palakpakan mismo. Pero para sa akin, iyon ang pinakamalaking tagumpay ng buhay ko. Nakasuot ako ng simpleng damit. Wala akong toga, pero dala ko ang dignidad na pinaghirapan ko gabi-gabi. Dala ko ang mga gabing antok na ako, pero pinilit ko pa ring magbasa. Dala ko ang mga umagang naglalako pa rin ako ng tinapa bago pumasok sa klase. Pag-akyat ko sa entablado, nakita ko sila agad. Si Aling Rosa, umiiyak na, hawak ang panyo. Si Mang Ruben, tuwid ang tindig, pilit tinatago ang ngiti. Si Don Alejandro, nakatayo, palakpak ng palakpak na parang bata. At sa likod, nandoon si Andre. Hindi siya naka-front seat. Hindi rin siya nagpapansin, nakasuot lang ng plain na polo, nakatayo sa gilid, parang ayaw agawin ang sandaling iyon. Pero alam kong nandoon siya para sa akin. Pagkababa ko ng entablado, sunod-sunod ang yakap. "Proud kami sa iyo, anak," sabi ni Aling Rosa, nanginginig ang boses. "Hindi ka nagkamali sa mga pinili mo," dagdag ni Mang Ruben. Niyakap din ako ni Don Alejandro. "Salamat," sabi niya. "Salamat dahil hindi mo sinayang ang pagkakataon." Ngumiti lang ako. Hindi ko kailangan ng maraming salita. At pagkatapos, sa gitna ng masayang ingay ng mga tao, naramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. "Congratulations!" sabi ni Andre, mahina. "Salamat," sagot ko. Nagkatinginan kami, walang sigawan, walang tampuhan, walang bigat. "Tara," sabi niya. "May ipapakita ako." "Ngayon?" tanong ko. "Kung ayos lang sa'yo," sagot niya. "Walang pilitan," tumango ako. Hindi niya ako isinakay sa kotse. Naglakad lang kami, tahimik, magkatabi. Parang normal na araw. Dinala niya ako sa isang maliit na park malapit sa bulwagan. Walang tao, tahimik. May ilaw lang ng poste at hangin na malamig. "Bakit dito?" tanong ko. "Dito tayo unang tumigil," sagot niya. "Noong araw na pinili kong huwag kang pilitin." Naalala ko. "Cass," sabi niya, humarap sa akin. "Hindi ako magsasalita ng mahaba." Ngumiti ako ng bahagya. "Salamat." Ngumiti rin siya. "Minahal kita kahit hindi ko pa dapat," aminado niyang sabi. "Minahal kita kahit alam kong mas magulo ang buhay mo dahil sa akin." Hindi ako nagsalita. Pinakinggan ko lang siya. "Hinintay kita," dagdag niya. "Hindi dahil sabi ng daddy mo. Hindi dahil may utang ako. Kundi dahil pinili kong maghintay." Huminga siya ng malalim. "Ngayon," sabi niya, "kung handa ka na, gusto kong malaman." Tumingin siya diretso sa akin. Walang yabang, walang pilit, walang kondisyon. "Pwede ba kitang ligawan ulit?" Napatawa ako.
Hindi ko napigilan. Ulit? Tanong ko. Oo, sagot niya. Bilang bagong tao, bilang cast na buo na. Tumahimik ako. Maraming pumasok sa isip ko. Ang sigawan sa kalsada, ang ulan sa ilalim ng bubong, ang mga sandaling hindi dapat, ang galit, ang luha, ang paglayo, ang paghihintay, at ang sarili kong paglalakbay. Hindi ka na ba natatakot? Tanong ko. Takot pa rin, sagot niya. Pero mas takot akong hindi subukan. Ngumiti ako. Alam mo, sabi ko, dahan-dahan, ang tagal kong inisip kung kailan ako sasagot. Tumango siya, naghihintay. At napagtanto ko, patuloy ko, hindi pala tanong kung mahal kita. Nanlaki ang mata niya. Tanong kung handa na ba akong piliin ang sarili ko, kasama ka. Lumapit ako ng isang hakbang. Hindi kita sinasagot bilang babaeng kailangan ng sandalan, sabi ko. Hindi rin bilang anak ng mayaman, dagdag ko. Kundi bilang cast na buo na. Tumango siya, parang pinipigilan ng emosyon. So, sabi ko. Huminga ng malalim, oo. Hindi siya nagsalita agad. Parang natulala. Talaga? Tanong niya. Pabulong. Oo, ulit ko. Pwede mo na akong ligawan. Napatawa siya. Tumawa na parang matagal nang naghihintay. Salamat, sabi niya. Pangako, hindi kita sasayangin. Hindi mo kailangan mangako, sagot ko. Ipakita mo lang. Tumango siya. Hindi kami naghalikan. Hindi kami nagyakapan agad. Magkatabi lang kaming umupo sa bench, nakatingin sa langit. Tahimik, pero sapat. Dahil sa unang pagkakataon, ang pag-ibig ay hindi nagsimula sa sigawan. Nagsimula ito sa isang malinaw na sagot. Hindi pala kailangang magmadali ang pag-ibig. Iyon ang una kong natutunan matapos kong sagutin si Andre. Walang fireworks, walang engrandeng selebrasyon, walang nagbago agad sa mundo. Pero may nagbago sa akin. Sa mga sumunod na buwan, bumalik kami sa pagiging simple. Hindi niya ako sinundo araw-araw. Hindi niya ako binilhan ng mamahaling regalo. Hindi niya ako inangkin sa harap ng lahat. Niligawan niya ako sa paraang marunong maghintay. Minsan, kasama niya akong maglakad habang nagtutulak pa rin ako ng kariton. Hindi siya nagreklamo sa init. Hindi siya nahiya sa sigaw ko. Tinapa po! Mainit na tinapa! At sa unang pagkakataon, may lalaking naglakad sa tabi ko. Hindi para iligtas ako, kundi para samahan ako. Si Aling Rosa at Mang Ruben, unay nag-aalinlangan. Natural lang. Pero nakita nila kung paano ako tratuhin ni Andre. May respeto, may distansyang hindi nakakapanliit, may pag-unawang hindi pilit. Hindi siya nagmamadali, sabi ni Aling Rosa isang gabi. Magandang senyales yan, dagdag ni Mang Ruben. Si Don Alejandro naman, hindi rin nakialam. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya. Hindi niya itinulak ang kahit anong desisyon. Tinawag niya lang akong anak. Araw-araw, dahan-dahan, parang takot na baka mawala ulit ako. At ako? Natuto akong huminga. Natuto akong tanggapin na pwede pala akong mahalin nang hindi sinusukat ang halaga ko. Na pwede pala akong piliin nang hindi kailangan ng kapalit. Isang hapon, habang pauwi kami galing eskwela, huminto si Andre sa gilid ng kalsada. Cass, sabi niya. Dito. Napakunot ang noo ko. Bakit? Ngumiti siya. Tingnan mo. Nandoon kami sa mismong kalsadang pinagmulan ng lahat. Ang lugar kung saan unang nagbanggaan ang mundo namin. Ang lugar kung saan nagsimula ang sigawan. Tahimik na ang kalsada ngayon. Walang busina. Walang galit. Tanging hangin at huni ng hapon. Naalala mo? Tanong niya. Pumikit ako saglit. Paano ko makakalimutan? Ngumiti siya, bahagya. Dito ka unang sinagot ang mundo. At dito ka rin unang nainis sa akin. Dagdag ko. Tumawa siya. Oo, at dito ko rin unang nakita kung gaano kakatapang. Huminga siya ng malalim.
Cass, sabi niya, hindi ko kayang ipangako ang perpektong buhay. Ngumiti ako. Ayoko rin naman ng perpekto. Tama, sagot niya. Gusto ko lang ng totoo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ko. Hindi enggrande ang singsing. Simple lang. Tahimik. Hindi kita hinihinga ng sagot ngayon, sabi niya. Gusto ko lang malaman kung pwede ba kitang piliin araw-araw. Tumulo ang luha ko. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa kapayapaan. Oo, sabi ko. Pwede. Hindi kami nagmadali sa kasal. Nag-ipon kami ng alaala muna. Hanggang sa dumating ang araw na pinili naming bumalik sa Tagaytay. Ang lugar kung saan una naming natutunang tumigil at makinig. Simple lang ang kasal. Nandoon si Aling Rosa at Mang Ruben sa unang upuan. Nandoon si Don Alejandro, tahimik na umiiyak sa likod. Walang yabang, walang ingay. Habang naglalakad ako papunta kay Andre, dala ko ang lahat ng naging ako. Ang babaeng nagtitinda ng tinapa. Ang anak ng dalawang mundong hindi magkapareho. Ang babaeng natutong pumili ng sarili. I do, sabi ko. At araw-araw kong pipiliin, dagdag ko. Ngumiti siya. Habang buhay! Hindi doon nagtapos ang kwento namin. Lumipas ang mga taon. Naging abala. Naging tahimik. Naging masaya. At isang umaga, sa loob ng bahay na puno ng tawanan at amoy ng kape, hawak ko ang kamay ni Andre habang nararamdaman ko ang unang kirot sa tiyan. Parang, manganganak na yata ako, sabi ko. Nanlaki ang mata niya. Ngayon? Tumango ako, umiiyak at tumatawa sabay. Sa ospital, sa pagitan ng sakit at paghinga, hawak niya ang kamay ko. Malapit na, sabi niya. Nandito lang ako. At sa araw na iyon, isinilang ang 3 munting dahilan ng lahat. 3 buhay na pinangalanan naming hindi para sa yaman, kundi para sa pagmamahal. Finley, Flora, Felix. 3 alaala ng pinagmulan. 3 paalala ng habambuhay. Sa mga gabing tahimik, kapag natutulog na ang mga bata, nauupo kami ni Andre sa balkonahe. Minsan, sabi ko, hindi pa rin ako makapaniwala na nagsimula to sa sigawan. Ngumiti siya. At nauwi sa ganito. Tumingin ako sa loob ng bahay, sa mga batang natutulog, sa mga magulang na naghintay, sa buhay na hindi ko pinangarap pero pinili. Nagsimula sa sigawan, sabi ko. Pero pinili nating tapusin sa pagmamahal. At doon ko naintindihan. Hindi pala mahalaga kung paano nagsimula ang isang kwento. Ang mahalaga ay kung sino ang pinili mong makasama. Hanggang sa huli. Naway nagustuhan nyo ang kwento natin ngayon araw. Huwag kalimutan ang mag-subscribe upang lagi kang updated sa ating mga bagong kwento. Salamat sa suporta.